Sa tingin mo, sanay ka na sa heograpiya? Well, maghanda kang pagdudahan ng lahat ng itinuro sa iyo sa eskwela. Ngayon, sisidlan natin ang mundo ng mga geographical na paradox at katotohanang parang kathang-isip lang. Patutunayan namin na mas kamangha-mangha ang ating planeta kaysa sa inaakala mo. Ang mga mapa at aklat-aralin sa paaralan ay madalas pinapasimple ang realidad para mas madali nating maunawaan. Ngunit sa likod ng mga pagpapasimpleng ito ay nakatago ang hindi kapani-paniwalang mga katotohanan. Ang mundo ay hindi isang static na larawan, kundi isang dinamikong sistema na puno ng mga kakaiba at anomalya. At ngayon, matutuklasan mo ang 20 pinakakahanga-hanga sa mga ito para mas maunawaan natin ang lawak ng ating planeta. Simulan natin sa isang kapansin-pansing katotohanan. Sanay tayong makita ang Rusya sa mapa, pero bihira nating naiisip kung ano ba talaga ang kahulugan ng napakalaki nitong sukat. Kaya pag-usapan natin ang tungkol sa oras. Isipin mo na lang, tatawagan mo ang kaibigan mo na nakatira rin sa bansa ninyo. Kadalasan, titingnan mo lang ang orasan at ididial mo na ang numero. Pero sa Russia, mas komplikado ang lahat. Sa loob ng bansang ito, mayroong 11 time zone. 11. Ito ang pandaigdigang record para sa isang nagkakaisa at tuloy-tuloy na teritoryo. Pag-isipan mo ito. Kung sa Kaliningrad, ang pinakakanlurang rehiyon ay bagong gising pa lang ang mga tao at nag-aalmusal ng alas 8 ng umaga, sa Kamchatka na nasa dulong silangan, alas 7 na ng gabi. Umuuwi na ang mga tao mula sa trabaho, naghahapunan at naghahanda na para matulog. Ang buong buhay ng isang rehiyon sa maghapon ay nangyayari habang ang isa naman ay nasa kalagitnaan ng gabi. Dahil dito, lumalabas ang mga hindi kapanipaniwalang sitwasyon. Halimbawa, ang mensahe ng Pangulo sa bagong taon ay napapanood ng mga residente ng Petropavlovsk-Kamchatsky ng 9 oras na mas maaga kaysa sa mga taga-Moscow. At kapag oras ng tanghalian sa Moscow, sa Vladivostok naman ay malalim na ang gabi. Ang pamamahala sa isang napakalaking teritoryo kung saan ang oras ay gumugulong ng magkakaiba ay talagang isang natatanging hamon. Mula sa usapin ng oras, dumako naman tayo sa usapin ng pisikal na mundo. Kapag pinag-uusapan ng mga hangganan ng mga bansa, madalas, mga tuwid na linya sa mapaagad ang pumapasok sa isip natin. Pero, pagdating sa baybayin, mas kakaiba at mas kawili-wili ang kwento. At dito, ang walang dudang kampiyon ay ang Canada. Ang Canada ang may pinakamahabang baybayin sa buong mundo. Ngunit ang salitang pinakamahaba ay hindi sapat upang lubusang ilarawan ang sukat at lawak nito. Ang kabuuang haba nito ay mahigit 243,000 kilometro. Para lubos ninyo itong maisip, mag-isip tayo ng isang sitwasyon. Kung lalakarin mo ito ng walang humpay, walang tulog o pahinga, aabutin ka ng mahigit 30 taon. 30 taon ng tuloy-tuloy na paglalakad. Ang distansyang ito ay mas mahaba pa sa 6 na beses na pag-ikot sa mundo sa linya ng Ecuador. Mas mahaba pa ito kaysa sa distansya mula sa Earth hanggang sa buwan. Saan nagmula ang ganitong napakalaking bilang? Ang lahat ng ito ay dahil sa labis nitong pagiging palikuliko at sa libu-libong isla na kasama sa teritoryo ng bansa. Ang baybayin ng Canada ay isang walang katapusang labirint ng mga look, fjord at kapuluan. At bawat isa sa mga ito ay nagbibigay ambag sa nakakabaliw na numerong iyon. Pag-usapan natin ang isang kakaibang sitwasyon sa heograpiya. Nakasanayan na nating hatiin ang ating planeta sa mga hating globo. Ang hilaga at timog na pinaghihiwalay ng Ecuador at ang kanluran at silangan na hinahati naman ng Greenwich Meridian. Kadalasan,
Ang bawat kontinente ay nasa dalawa o pinakamarami na ang tatlong hating globo. Ngunit mayroong isang pambihirang kaso. Ang Africa ang tanging kontinente na matatagpuan sa lahat ng apat na hating globo ng sabay-sabay. Ang Ecuador ay dumadaan mismo sa gitna nito, kaya may mga teritoryo ang kontinente sa hilaga at timog na hating globo. Kasabay nito, ang prime meridian ay tumatawid din sa kanlurang bahagi ng Africa. Nangangahulugan ito na pwede kang tumayo sa isang bahagi ng Africa at makita ang iyong sarili sa hilaga at silangang hating globo. Tapos, lilipat ka lang sa ibang bahagi at mapupunta ka na sa timog at kanlurang hating globo nang hindi umaalis sa iisang kontinente. Ang punto ng pagtatagpo ng Ecuador at ng Prime Meridian na tinatawag na Null Island ay matatagpuan sa karagatang Atlantiko, hindi kalayuan sa baybayin ng Ghana. Talagang isang tunay na geographical na sanggang daan ang Africa sa ating planeta. Ngayon, tuklasin natin ang pinakapusod ng pag-iisa. Isipin ninyo ang isang lugar sa Earth na pinakamalayo mula sa anumang bahagi ng lupa, mula sa anumang isla, anumang kontinente. Ang ganitong lugar ay umiiral at ito ay may opisyal na pangalan, ang Point Nemo. Ang kakaibang puntong ito ng kalayuan sa karagatan ay matatagpuan sa katimugang bahagi ng karagatang Pasipiko. Ang pinakamalapit na bahagi ng lupa rito, ang walang naninirahang Dushi Atoll, ang isla ng Motunui at ang isla ng Maher ay mahigit 2,688 kilometro ang layo. Napakalayo nito na kung sakaling mapunta ka sa Point Nemo, ang pinakamalapit na mga taong makakasalamuha mo ay malamang na hindi mga marino o mga taga-isla, kundi ang mga astronaut. Tama ang narinig ninyo. Ang International Space Station, ISS, habang lumilipad sa taas na humigit kumulang 400 kilometro sa ibabaw ng Earth, ay mas malapit pa sa lugar na ito kaysa sa anumang bahagi ng lupa. Ang Point Nemo ay kilala rin bilang sementeryo ng mga sasakyang pangkalawakan. Dito itinutumba ang mga satellite at istasyon ng kalawakan na nagtapos na ang kanilang serbisyo upang bumagsak ang mga ito ng malayo sa mga tao at sa mga ruta ng paglalayag ng mga barko. Ito ang pinakamalayo at pinakanakahiwalay na lugar sa ating planeta, sa ibabaw man o sa ilalim nito. Paano naman ang paglalakbay sa oras? Tunog science fiction, di ba? Pero ang heograpiya ng ating planeta mismo ang nagpapangyari dito at hindi mo na kailangan ng isang DeLorean para rito. Sapat na ang makarating ka lang sa Bering Strait sa pagitan ng Russia at Estados Unidos. Doon matatagpuan ang Diomede Islands, ang Big Diomede na pagmamay-ari ng Russia at ang Little Diomede na pagmamay-ari naman ng Estados Unidos. Wala pang 4 kilometro ang layo ng dalawang isla sa isa't isa. Sa magandang panahon, madali mong makikita ang isang isla habang nakatayo sa kabilang isla. Pero heto ang kakaiba. Sa pagitan nila, naroon ang International Dateline. Ibig sabihin, kapag tanghali ng Sabado sa isla ng Russia, tanghali naman ng Biyernes sa isla ng Amerika. Halos isang buong araw ang agwat ng oras. Ang mga residente ng Little Diomede ay literal na makakatingin sa kinabukasan sa Big Diomedo gamit ang binocular. At kung magyelo ang strait tuwing taglamig, theoretical na makakatawid ka mula sa ngayon patungo sa kahapon. Kaya naman, ang mga islang ito ay madalas tawaging isla ng bukas at isla ng kahapon. Panahon na para iwasto ang marahil pinakakilalang alamat sa heograpiya na nakabaon na sa isip ng bawat isa mula pa noong nasa eskwela. Tanungin mo ang kahit sino, ano ang pinakamataas na bundok sa mundo?
at 99% ang agad nasasagot ng hindi nag-iisip, Everest. Alam mo ba, sa teknikal na aspeto, tama sila. Pero bahagya lang, ang Mount Everest o Chomolungma ay talagang pinakamataas na punto sa ating planeta kung susukatin mula sa lebel ng dagat. Ang tuktok nito ay umaabot sa 8,148 metro. Ito ang ganap na record ng taas na maaaring akyatin habang nasa lupa. Ngunit heto ang punto, hindi ito ang pinakamataas na bundok mula sa paanan hanggang sa tuktok. Kilalanin ng tunay na higante, ang bulkan ng Mauna Kea sa Hawaii. Karamihan sa bundok na ito ay nakatago sa ilalim ng tubig sa kailaliman ng karagatang Pasipiko. At kung susukatin ito mula sa pinakapaanan nito sa sahig ng karagatan hanggang sa tuktok nito na nakalabas din sa ibabaw ng dagat, ang kabuuang taas nito ay lumalagpas sa 10,200 metro. Ito ay halos 1 kilometro at kalahati ang taas kumpara sa Everest. Kaya sa susunod na may magbanggit ng Everest, pwede mong linawin ng may kaunting ngiti sa labi. Ang ibig mo bang sabihin ay ang pinakamataas na punto mula sa lebel ng dagat o ang pinakamataas na bundok sa kabuuan? Sige, magpatuloy tayo sa paggalugad ng ating pangunawa sa sukat. Tuwing gabi, maaari nating itingala ang ating ulo at masdan ang buwan sa kalangitan. Tila napakalaki at napakalayo nito sa atin, ang reyna ng gabi. Ngayon, ikumpara naman natin ito sa kung anong nasa mismong ilalim ng ating mga paa. Tingnan ninyo ang mapa ng Australia. Ang kontinenteng isla na ito ay mukhang napakalaki, ngunit kakaunti lang siguro ang nakapag-isip tungkol sa tunay nitong sukat kung titingnan mula sa espasyo. Heto ang isang impormasyon na tiyak na magpapagulo sa inyong isip. Ang lapad ng kontinenteng Australia mula silangan hanggang kanluran ay humigit kumulang 4,000 kilometro. Ngayon, bigyang pansin, ang diametro ng buwan ay 3,474 na kilometro lamang. Ibig sabihin, ang sarili nating kontinente ay halos 500 kilometro ang lapad kaysa sa ating natural na satellite. Kung mailalagay lang natin ang buwan sa mapa ng Australia, ito ay ganap na magkakasya sa pagitan ng Sydney at Perth at may matitira pang espasyo sa magkabilang gilid. Ang katotohanan ito ay perpektong nagpapakita kung gaano kalaki ang ating planeta at kung gaano kadaya ang visual na perception ng malalayong bagay. Mula sa kalawakan, bumaba naman tayo sa pinakamababang bahagi ng ating planeta. Marami na ang nakarinig tungkol sa Dead Sea na kilala sa pambihirang alat nito kung saan makakapagpalutang ang isang tao sa ibabaw ng tubig nang walang kahirap-hirap. Pero ang kakaibahan nito ay hindi lang sa tubig. Ang mga baybayin ng Dead Sea ang pinakamababang bahagi ng lupa sa buong mundo. Ito ay nasa higit 430 metro, 423 sa ibaba ng lebel ng karagatan. Isipin mo, nakatayo ka sa dalampasigan at nalaman mong lampas 430 metro, 430 pm ng hangin ang nasa itaas mo bago magsimula ang normal na taas ng ibabaw ng dagat. Ang lugar na ito, na matatagpuan sa hangganan ng Israel at Jordan, ay isang malalim na libis o depression sa crust ng Earth. Dahil dito, mas mataas ang atmospheric pressure dito at ang hangin ay naglalaman ng mas maraming oxygen. May ilang nagsasabing nakakabuti pa ito sa kalusugan. Pero sa kasamaang palad, dahil sa gawain ng tao at pagbabago ng klima, mabilis na bumababa ang level ng tubig sa Dead Sea at ang pinakamababang bahagi ng lupa ay patuloy na bumababa bawat taon. Ngayon naman, pag-usapan natin ang heograpiyang politikal na kung minsan ay lumilikha ng mga tunay na palaisipan parang matryoshka.
Isipin ninyo ang isang bansa na buong buo sa lahat ng panig ay napapalibutan ng teritoryo ng isa pang nag-iisang bansa. Ang mga ganitong estado ay tinatawag na enclave. Ang pinakakilalang halimbawa nito ay ang Vatican. Ang pinakamaliit na estado sa mundo ay isang enclave sa loob ng lungsod ng Roma na siya namang kabisera ng Italia. Isa pang halimbawa sa Italia ay ang Republika ng San Marino na ganap ding napapalibutan ng teritoryong Italyano. Pero mayroon ding mas malalaking halimbawa. Pumunta tayo ngayon sa Timog Aprika. Sa mismong puso ng malaking bansang ito, matatagpuan ang isang buong kaharian na tinatawag na Lesotho. Ito ay isang bansang bulubundukin, ganap na nakahiwalay sa ibang bahagi ng mundo ng mga lupain ng Republika ng Timog Aprika. Walang direktang daan sa dagat ang Lesotho. At upang makapunta sa anumang ibang bansa, kinakailangan ng mga residente nito na dumaan sa teritoryo ng kanilang nag-iisang kapitbahay. Ang mga ganitong uri ng geographical na pulo sa lupa ay isang matingkad na halimbawa kung paano hinuhubog ng kasaysayan at politika ang pinakakakaibang mga hangganan sa mapa ng mundo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga bansang hindi napapalibutan ng lupa kundi ng tubig, mga bansang pawang mga isla na nakakalat sa gitna ng karagatan. Kung ang pag-uusapan ay mga bansang binubuo ng mga isla, ang agad na pumapasok sa isip natin ay ang Indonesia o Japan. Pero may isang bansa na tila lumalagpas pa sa definisyon ng isang arkipelago. At iyan ay walang iba kundi ang Pilipinas. Ang arkipelagong ito sa Timog Silangang Asya ay opisyal na binubuo ng 7,641 7,641 isla. Isipin ninyo na lang ang laki ng bilang na iyan. Para bisitahin lang ang bawat isla, kahit isa lang sa isang araw, kakailanganin mo ng halos 21 taon. Gayunpaman, halos 2,000 lang sa mga ito ang pinaninirahan at marami pa sa kanila ang wala man lang pangalan. Dahil sa ganitong uri ng heograpiya, nagkakaroon ng natatanging kultura at hindi pangkaraniwang yaman ng kalikasan or biodiversity. Bawat isla o grupo ng mga isla ay maaaring may sariling dialekto, mga tradisyon, at maging kakaibang uri ng hayop at halaman. Ngunit ito rin ang nagiging sanhi ng malalaking hamon sa logistic. Isipin ninyo kung gaano kahirap pamahalaan ang isang bansa kung saan ang koneksyon ng bawat bahagi ay lubos na umaasa sa transportasyong pandagat o panghimpapawid. Ang Pilipinas ay hindi lang basta isang bansa, kundi isang buong mundo na nakakalat sa libu-libong piraso ng lupa sa karagatan. Nakasanayan na nating isipin ang mga geograpikong lugar, tulad ng mga poste, bilang mga bagay na nakatigil at hindi nagbabago. Naroon ang North Pole, naroon ang South Pole. Nakamarka sila sa mapa at laging naroon. Ngunit malaking pagkakamali ito, lalo na pagdating sa magnetic field ng Earth. Ang totoo, ang magnetic North Pole, ang puntong tinuturo ng karayom ng kompas, ay hindi pareho sa geographic North Pole at ang mas nakakagulat, patuloy itong gumagalaw. Ang penomenong ito ay tinatawag na magnetic pole drift. Sa halos buong ika-20 siglo, dahan-dahan itong gumalaw sa loob ng Canadian Arctic. Ngunit sa mga nakaraang dekada, may nangyaring kakaiba. Ang bilis ng paggalaw nito ay biglang lumaki. Mula sa humigit kumulang 15 kilometro kada taon, naging 55 kilometro na. At ngayon, mabilis itong tumatakbo mula Canada patungo sa Russian Siberia. Hanggang ngayon, hindi pa rin maipaliwanag ng mga siyentista kung bakit ito bumilis ng ganito. Ang takas na polong ito ay nagdudulot ng problema sa mga sistema ng nabigasyon mula sa mga eroplano hanggang sa mga app sa ating mga smartphone na kailangan pang i-recalibrate ng tuloy-tuloy
upang makasabay sa pabago-bagong realidad ng ating planeta. Hindi lang ang di nakikitang magnetic pole ang gumagalaw. Mismong ang lupa sa ilalim ng ating mga paa ay gumagalaw din. Ang mga kontinente na para sa atin ay simbolo ng katatagan at hindi pagkilos ay patuloy na nasa isang mabagal na paglalakbay sa ibabaw ng planeta. Ang penomenang ito na kilala bilang plate tectonics or continental drift ay nangyayari sa napakababang bilis. Ang mga continental plate ay gumagalaw halos kasing bilis ng paglaki ng ating mga kuko. Ilang sentimetro lang bawat taon. Parang napakaliit nito. Ngunit sa loob ng geological time frame, nagdudulot ito ng malalaking pagbabago. Milyon-milyong taon na ang nakalipas. Ang lahat ng kasalukuyang kontinente ay bahagi ng isang malaking superkontinente na tinatawag na Pangaea. Sa paglipas ng panahon, nahati ito at ang mga bahagi nito ay nagsimulang lumayo sa isa't isa, bumubuo ng mga karagatan at ng modernong mapa ng mundo. At ang prosesong ito ay hindi humihinto. Patuloy na lumalayo ang Africa sa South America at lumalawak ang Atlantic Ocean bawat taon. Nakatira tayo sa malalaking balsa na dahan-dahan, ngunit tuloy-tuloy na lumulutang sa natunaw na mantle ng daigdig. Ngayon, halina't sumisid tayo sa ilalim ng lupa. Ang ilog Amazon ang reyna ng mga ilog. Mas marami itong dalang tubig sa karagatan kaysa pinagsamang susunod na 7 pinakamalaking ilog sa mundo. Napakalaki ng sakop nito na maihahambing sa isang buong kontinente. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na sa ilalim ng makapangyarihang ilog na ito ay mayroong nakatagong kambal na dumadaloy sa ilalim ng lupa? Noong 2011, ibinalita ng mga siyentipikong Brazilian ang pagkadiskubre ng isang higanting daloy ng tubig sa ilalim ng lupa na dumadaloy sa humigit kumulang 4 na kilometro ang lalim, direkta sa ilalim mismo ng ilog pasiga ng Amazon. Ang ilog na ito sa ilalim ng lupa ay pinangalanang Hamza bilang pagpupugay sa isa sa mga mananaliksik at ang sukat nito ay talagang kahanga-hanga. Bagamat napakabagal ng agos ng Hamza kumpara sa Amazon, ilang metro lang bawat taon ang galaw ng tubig sa mga porous na bato, umaabot naman ang lapad nito sa daan-daang kilometro. Napakalaki ng dami ng tubig na dinadala nito. Ang hindi nakikitang ilog na ito na dumadaloy sa kaibuturan ng lupa ay isa pang patunay kung gaano kakomplikado at may iba't ibang antas ang mga sistemang hidrolohikal ng ating planeta. Sa ilalim ng pinakadakilang ilog sa mundo ay may isa pang dumadaloy, nakatago mula sa ating mga mata. Kung mahilig kayo sa paglalakbay, alam nyo siguro na kahit ang pinakamaikling flight ay tumatagal ng hindi bababa sa 1 oras. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na mayroong regular na international na flight na tumatagal ng mas mababa sa 2 minuto? Ang may hawak ng record ay ang flight sa pagitan ng 2 isla sa Scotland, ang Westray at Papa Westray. Ang distansya sa pagitan nila ay 2.77 kilometro lamang. Mas maikli pa ito kaysa sa haba ng runway sa maraming malalaking airport. Kapag maganda ang hangin, ang flight ay tumatagal lang ng humigit kumulang 70 segundo. Sa ganitong kabilis, halos hindi mo pa natatali ang iyong seatbelt, ipapahayag na ng piloto ang pagbaba ng eroplano. Ang flight na ito ay pinapatakbo ng isang maliit na airline at napakahalaga nito para sa mga lokal na residente, mga guro, doktor at estudyante. Para sa kanila, hindi ito atraksyon, kundi pang-araw-araw na paraan para makapunta sa trabaho o sa bahay. Para naman sa mga turista, ito ay isang natatanging pagkakataon upang makapasok sa Guinness World Records bilang pasahero ng pinakamaikling komersyal na flight sa mundo. Kapag naririnig mo ang salitang Canada,
Ano ang unang pumapasok sa isip mo? Malamang, naiisip mo ay snow, ice hockey, maple syrup, at malalawak na malamig na kagubatan. Pero, ang ating planeta ay mahilig talagang sirain ang mga nakasanayang paniniwala. Handang-handa ka na bang maniwala na sa Canada mayroon palang totoong disyerto? Oo, tama ang dinig mo. Sa timog na bahagi ng probinsya ng British Columbia, sa lambak ng Okanagan, matatagpuan ang isang kakaibang ekosistema na opisyal na inuri bilang disyerto. Ito ang pinakamainit at pinakatuyong lugar sa buong Canada. Sa tag-araw, madaling umakyat ang temperatura rito ng higit 40 degrees Celsius. Hindi lang ito basta pangalan. Ang tanawin dito ay talagang maladisyerto. May mga buhangin ng burol, mga halamang tulad ng sagebrush, at ang pinaka nakakagulat sa lahat, mga cactus na prickly pear. Dito rin naninirahan ang mga hayop na karaniwan sa disyerto, tulad ng mga ahas na may kalansing, rattlesnakes, alakdan, at mga gagambang black widow. Ang maliit ngunit tunay na disyertong ito ng Canada ay isang malinaw na patunay kung paano ang isang microclimate ay nakakagawa ng mga likas na lugar na hindi mo inaasahan sa mga lugar na di mo kailanman inakala. Minsan, ang heograpiyang pampulitika ay bumubuo ng mga sitwasyong tila pagkakamali sa mapa. Isa sa mga pinakakaiba at nakakagulo ay ang teritoryong Amerikano na tinatawag na Point Roberts. Isipin mo, isang bahagi ng Estados Unidos na para marating mo sa pamamagitan ng lupa, kailangan mo munang dumaan sa ibang bansa. Ang Point Roberts ay isang maliit na peninsula na umuusli patimog mula sa probinsya ng British Columbia sa Canada. Dahil sa kasaysayan, ang hangganan sa pagitan ng Estados Unidos at Canada ay iginuhit sa ika-49 na paralel. Ngunit ang tuwid na linyang ito ang nagputol sa pinakadulo ng peninsula, kaya naging bahagi ito ng Amerika. Kaya naman, para makapunta ang mga taga Point Roberts sa ibang lugar sa Washington State, kung saan ito kabilang, kailangan nilang 2 beses tumawid ng internasyonal na hangganan. Una, papasok sila sa Canada, magmamaneho ng 25 milya bago muling pumasok sa Estados Unidos. Noong panahon ng pandemya, nang isara ang mga hangganan, ang mga residente ng maliit na bayang ito ay parabang nakulong, ganap na pinutol mula sa kanilang sariling bansa. Ito ay isang tunay na heograpikal na kababalaghan na nilikha sa pamamagitan lamang ng isang pagguhit ng panulat sa mapa. Napag-usapan na natin ang tungkol sa Diomede Islands na nahahati ng International Dateline. Pero ang Bering Strait, kung saan matatagpuan ang mga islang ito, ay nagtatago pa ng isa pang nakakagulat na katotohanan. Ang kipot na ito ay hindi lang naghihiwalay sa Russia at Estados Unidos, kundi sa dalawang kontinente, ang Eurasia at Hilagang Amerika. At sa ilang bahagi ng taon, ang pagitan nila ay puwedeng lakarin. Sa taglamig, ang matinding lamig ng Arctic ay bumabalot sa Bering Strait ng makapal na yelo. Sa pinakamakitid na bahagi nito, umaabot sa halos 82 kilometro ang lapad. Pero kahit ang distansyang iyon ay tila imposibleng tawirin. Gayunpaman, dahil sa Diomede Islands na nasa mismong gitna, mas nagiging madali ang pagtawid. Tuwing taglamig, nabubuo ang isang tuloy-tuloy na tulay ng yelo sa pagitan ng baybayin ng Russia, Big Diomede, Small Diomede, at ng baybayin ng Alaska. Sa teorya, ginagawa nitong posible ang pagtawid ng lakad mula sa isang hemisphere patungo sa isa pa, mula sa isang kontinente patungo sa isa pa. Siyempre, sa aktual na sitwasyon, napakadelikado ng paglalakbay na ito dahil sa gumagalaw na yelo, mga polar bear at matinding temperatura. Pero ang mismong katotohanan na ang dalawang dakilang kontinente
ay nagtatagpo sa ganitong paraan ay talagang nakamamangha. Narito ang isa pang katotohanan na maaaring bumali sa ating nakasanayang pag-iisip o sa mga itinuro sa atin sa eskwelahan. Saan nga ba ang pinakamainit na lugar sa mundo? Ang lohika ay magsasabing sa Ecuador dahil doon direktang tumatama ang sikat ng araw sa ibabaw ng lupa. Ang rehiyong ito ang tumatanggap ng pinakamaraming enerhiya mula sa araw, kaya't doon din dapat ang pinakamataas na temperatura. Tila lohikal, hindi ba? Oo, ngunit hindi ito tama. Totoong mainit sa Ecuador sa buong taon, ngunit dahil sa mataas na halumigmig at madalas na pag-ulan, nabubuo doon ang mga masaganang tropikal na kagubatan at hindi mga tuyong disyerto. Ang mga ulap ay sumasalamin sa bahagi ng sikat ng araw at ang pagsingaw ng tubig ay nagpapalamig sa ibabaw. Ang pinakamataas na temperatura sa mundo ay regular na naitala sa mga disyerto na nasa mga subtropikal na latitud malayo sa hilaga at timog ng Ecuador. Ang mga polo ng init sa mundo ay kinikilalang ang Death Valley sa California, USA at ang Lut Desert sa Iran. Dito na itala ang mga record-breaking na temperatura sa hangin at sa ibabaw ng lupa na lumampas sa 70 degrees Celsius. Ang tuyong hangin at kawalan ng ulap ang nagpapahintulot sa araw na initin ang ibabaw ng lupa sa hindi kapanipaniwalang antas. Kaya't ang pinakamaiinit na lugar sa planeta ay wala sa kung saan natin inaasahan. Mula sa naglalagablab na disyerto, lumipat naman tayo sa kabaligtaran nito, ang Antarctica. Para sa atin, ang kontinenteng ito ay kadalasang iniuugnay sa yelo, lamig at mga penguin. Ito ang pinakamalamig na lugar sa mundo, natatakpan ng isang makapal na yelo na may ilang kilometrong kapal. Sa ilalim ng napakakapal na yelo, tila wala ng iba kundi nagyayelong bato. Ngunit ang totoo, mas nagniningas pa ang kanyang lihim. Sa ilalim ng mga yelo ng Antarctica, nakatago ang isa sa pinakamalaking network ng mga bulkan sa mundo. Natuklasan ng mga siyentista ang humigit kumulang 140 bulkan na nakakalat sa buong kanlurang bahagi ng kontinente. Dahil dito, ang Antarctica ang itinuturing na rehiyon na may pinakamaraming bulkan sa buong planeta. Karamihan sa mga ito ay itinuturing na tulog o dormant, ngunit may ilan na nagpapakita ng aktibidad. Halimbawa, ang bulkang Erebus, ang pinakatimog na aktibong bulkan sa mundo na may lawa ng kumukulong lava sa tuktok nito. May pangamba na dahil sa global warming at pagkatunaw ng mga glacier, mababawasan ang presyon sa crust ng lupa na maaaring mag-udyok ng pagputok ng bulkan. Isipin na lang ang tanawin, isang bulkan na sumasabog, humahagibis sa 2 kilometrong kapal ng yelo. At para tapusin ang ating pangunahing usapin, pag-usapan naman natin ang pinakamaliliit na ibanggit na natin ang Vatican bilang isang bansang enclave, ngunit ang sukat nito ay nararapat na pag-ukulan ng espesyal na pansin dahil talagang sumasalungat ito sa ating lahat ng pagkaunawa sa salitang bansa. Ang bansang lungsod ng Vatican ay may sukat lamang na 0.44,044 na kilometro kuwadrado. Napakaliit nitong teritoryo na halos mahirap ng isipin. Para mas madali ninyong mailarawan, ihalimbawa natin ang kilalang-kilala ng lahat, ang Central Park sa New York. Ang lawak nito ay 3.4 na kilometro kuwadrado. Ibig sabihin nito, ang buong soberanong estado ng Vatican ay halos 8 beses na mas maliit kaysa sa isang urban park. Maaari mong lakarin ang buong bansa mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo nang wala pang 30 minuto. Sa loob ng napakaliit na espasyong ito, masiksik dito ang Basilika ni San Pedro, mga museo na puno ng pandaigdigang obra maestra, sariling post office, estasyon
ng radyo at maging ang sarili nitong hukbo na binubuo ng mga Swiss Guard. Ito ang pinakamalinaw na halimbawa na sa politikal na mapa ng mundo, ang sukat ay talagang hindi mahalaga. Isipin lang ninyo ang mga katotohanan ito. Puwede kayong tumayo sa isang isla at makita ang araw ng kahapon sa kabilang isla na ilang kilometro lang ang agwat. O kaya naman, mapunta sa isang bahagi ng karagatan kung saan ang pinakamalapit sa inyong mga tao ay ang mga astronaut sa International Space Station ISS at wala na iba pa sa lupa. At ang katotohanang mas malawak pa ang kontinenteng Australia kaysa sa buwan ay talagang nagpapabago sa ating pangunawa sa mga sukat at laki. Ang ating planeta ay hindi lamang isang koleksyon ng mga bansa at kontinente sa isang patag na mapa. Ito ay isang buhay, humihingang organismo, puno ng mga misteryo at kahangahangang fenomena na humahamon sa ating lohika at nagtutulak sa atin na tingnan ang mundo sa bagong paraan. Maraming salamat sa pagtapos ninyo sa panonood ng videong ito. Kung may natutunan kayong bago at nakakamangha, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang mas marami pang hindi kapanipaniwalang pagtuklas. Malaking tulong sa amin ang inyong suporta. Ngayon, may tanong kami sa inyo. Alin sa mga katotohanang ito ang pinakagumulat o nagpahanga sa inyo? O baka naman may alam pa kayong ibang geographical paradox na hindi namin nabanggit? Isulat yan sa comments. Pag-usapan natin.